Another day, another vlog! Heto at hapon na nga ako nakapagsimula magpalit ng mga kortina sa kwarto namin. Manti nga talaga ako napapalit ng kortina. 2 design nga lang ang meron ako, kaya nga tuwing napapalit ako ng kortina ay nilalaban ko din kaagad. Pag nagkaroon talaga ako ng budget, magdadagdag ako ng bagong design. Plano ko nga ngayong December na bumili sana ng Christmas design na kortina. Yung ponsetya na red. Itong pinagtanggalan nga na kortina to ay lalabahan ko din kaagad. Ayaw kasing nai-stock to sa laundry basket. Gusto ko, tinutupi ko na agad ito at ilalagay sa loob ng cabinet. Siyempre, once na matuyo naman. Medyo makulimim nga ngayong araw at naulan-ulan din pero hindi naman ganoon kalakasan. Tingnan niyo yung bintana. Ang lungkot tingnan, ano? Galing nga ako kanina sa Alabang. At napansin ko, ganyan na yung panahon. Buti nga hindi umulan ng malakas. Bumili na nga yun ako na uulamin namin mamayang gabi. Nag-request kasi ang aking mister na fried chicken daw at gumawa raw ako ng gravy. Naku, gagawin na naman yung sabaw itong gravy for sure. Kahit itong kortina para sa aming open cabinet ay pinarutan ko na nga rin. Medyo maaligabok na rin kasi ito. Kung mapapansin niyo, yung dating may butas niya sa kisame namin ay nilagyan muna namin ng pansamantalang karton. Nagawa na kasi yung saksakan ng aircon kaya nag-try muna kami na buksan yung aircon. Kaya pansamantala, nilagyan muna namin tapal yung kisame namin para hindi lumabas yung lamig. Pati nga dito sa bandang pintuan, pinanta ko na rin yung kortina. At ayan na nga yung lahat ng kortina na dapat ko labahan. Hindi na ngayon ako nag-ayos ng kama namin dyan kanina kasi plano ko rin naman palitan sa pinahigaan pati yung mga punda. Pinakamatagal na nga ang 1 linggo bago ako magpalit na sa pinahigaan. Minsan kasi pang 5 days na nagpapalit na rin ako kapag marumi na. Mga 3 patong nga ito ng kumot bago yung pinakasapin namin. May katagalan na rin kasi itong gamit naming foam. Kaya pansin nyo medyo manipis-nipis na siya. Grade 6 pa nga lang ako, ito na yung gamit-gamit nila mama at papa. Oo, ito nga yung nasa master's bedroom dati. Tanda ko pa nga noon yung papag namin gawa pa yun sa kawayan. Si papa laking gumawa nun. 2 papag na nayari sa kawayan ang ginawa nga dati ni papa. Isa para sa aming 3 magkakapatid kasi nga magkakasama kami sa higaan noon. At isa para sa kanilang mag-asawa. Bukod na sa papag, naalala ko gumagawa nga rin dati ang papa ko ng baul. Doon naman nakalagay mga damit naming pang-alis. Pwede nga rin yung gawing higaan kapag nakasarado. Siya nga rin ang gumawa ng cabinet namin dati na yari naman sa plywood. Naalala ko kapag magdalaro kami ng tagu-taguan, isa yun sa mga hideout namin. Nakakahanga kung iisipin mo, napaka-talented talaga ni Popsi. Isa yan sa mga alaala hindi ko makakalimutan nung kabataan ko. Kasi palagi ako nanonood sa kanya kapag may ginagawa siyang bago sa paningin namin. Kayo, ano ang alaala niyo sa mga tatay niyo ng mga kabataan ninyo? Isa-isa ko na nga palang pinapalitan itong mga punda ng unan. Paniguradong marerelax na naman si Mr. mamaya pag uwi niya. Inayos ko na nga itong side table namin na napakagulo na rin. Mga ilang araw lang, marami namang nakapatong dyan for sure. Inorganize ko na nga rin itong istante at mini table para sa TV namin. Ewan ko ba kasi may mga designated naman nalagayan doon saan pa rin pinapatong yung mga gamit? Oh, sino Eric dyan? Ang sakit sa matagpian itong mga magugulong gamit ko, no? Kahit ako nagtataka bakit ko maabot sa ganyang kagulo ang mga gamit ko. Oh, ramdam niyo ba yung gigil sa dulo, mga misis? Ay, salamat at tapos din ako mag-organize sa mga gamit ko. At ayan, napakalinis na ng aming kwarto. Napakasarap na magpahinga mamaya. Next time, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga niluto itong gravy. At most requested nito ni Mr. So, hanggang dito na lang muna ang video natin mga misis. Maraming salamat sa pagsubaybay. Kain po tayo!